Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Kung saan Deputy Speaker Rodante Marcoleta walang pagdadalawang isip at buong tapang na binanatan ang ACT Teachers Party List Representative na walang iba kundi si Franz Castro sa pagdinig sa Senado matapos tila ipagpilitan nito na dapat ay panagutan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang di umano'y graft and corruption na ginawa nito. Grabe no mga kaibigan, hanggang ngayon talaga hindi pa rin nakaka-move on yung Franz Castro na yan. Grabe, dapat talaga sinisibak na sa Kongreso to eh. Itong ACT party list na to eh. Dapat buwagin na rin dapat yun mga kaibigan. Para sa akin mga kaibigan na dapat lang talagang buwagin yun. Sa panahon ng kanyang panunungkulan. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aming channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-click na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin at yun na nga mga kababayan. At tapos banata noon ni Vice President at Deputy Secretary Inday Sara Duterte Carpio ng ACT Teachers Party List na walang iba kundi si Franz Castro ay tila panibagong kalbaryo at kahihiyan ang sinabi nito sa kamay ng katauhan ni former Deputy Speaker Rodante Marcoleta matapos questioning ni Castro ang di umano'y pamamahala noon ng ama ng Vice President Inday Sara Duterte Carpio na si former President Rodrigo Roa Duterte. Umani ng iba't ibang reaksyon ang naging congressional hearing kung saan ay tila ipinipilit ni Castro na dapat ay panagutan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga di umano'y graft and corruption na isinampa sa kanya. Ang kasong ito ay tila ipinagpipilitan pa rin di umano ng marami na mga makakaliwang grupo kung saan ay isa sa mga tumututol noon na bigyan ng kapangyarihan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ipasa ang Bayanihan Act 1 kung saan ay nagbibigay financial aid at ayuda noong kapanahunan. Sa tingin ko mga kaibigan, pag nakabalik siguro ng palasyo si Tatay Digong, malamang mamamatay sa galit tong mga to. Isa na to mga kaibigan si Castro. Malamang sa malamang. Or kasagsagan ng pandemya. Ayon kay ACT Teacher Party List Representative Castro, malinaw daw ang graft and corruption na nangyari sa panahon ni dating Rodrigo Roa Duterte. Kaya dapat daw ay hindi ipagsawalang bahala ng Kongreso ang mga posibleng patong-patong na isinampa sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ipinagpipilitan pa nga ng ACT Party List Representative na walang iba kundi si Franz Castro na dapat daw ay bigyan ng kaparusahan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at mga di umano'y sangkot sa pinakamaanumalyang korupsyon ng kanyang ginawa sa kanyang panunungkulan. Ngunit ayon mismo kay Deputy Ako mga kaibigan, wala akong nabaltaang korupsyon. Sila lang din nagsasabi niyan. Wala namang patunay, di ba? Sila lang nagsasabi niyan yung korupsyon. Yung may korupsyon daw nung panahon ni Tatay Digong. Speaker Representative Comedy tomato. Rodante Marcoleta, ito'y pawang kasinungalingan at imbento lamang dahil sa naging malinis ang pamamahala ng dating Pangulo hanggang sa manalo ang kasalukuyang Pangulo ngayon ng bansa ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. At ayon pa kay Deputy Speaker Rodante Marcoleta, tila wala ng saysay ang mga akusasyon ng mga miyembro ng Makabayan Bloc or kabilang na si Castro sa mukhang hindi daw nadala nang tirahin nito si Vice President Inday Sara Duterte Carpio at utusan pang mag-hire
ng 30,000 public school teacher. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, "Huwag talaga kayong maniniwala sa free stock nila and the story. Lagi lang nila ginagamit ang free stock para utu-utu lang sa gobyerno. Dilat na ang mga mata ng taong bayan. Huwag kayong magsasalita dahil puro kasinungaling ang Castro, umalis ka na dyan. Wala kang nagawang mabuti na gawa sa bayan. Hindi na ba talaga kayo titigil? Mga kaliwaan kayo ang magaling na gumawa ng hokus-pokus at kung ano pang anomalya. Bakit ba hindi na lang kayo makontento na sa panahon na nakaupo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at hanggang bago siya umalis ay napakaraming magandang pagbabago sa ating bansa, lalo na sa transportasyon, ang belt. Belt, diba ang pinakikinabangan natin yan? Hindi talaga uunlad ang ating bansa kung palaging may mga taong kagaya nyo na sa tuwing may magagandang bagay na nagawa ang presidente ay pilit nyong hinahanapan ng buta. Please pakisabi nga sa panahon ba ng kaliwaan, ano ba ang nagawa nila? At ng iba pang umupo bilang presidente. After Apo Marcos, ang Pilipinas ay isa sa worst country. Lalo na sa airport natin, poverty at sa pakikita mong Manila Bay na puro basura. Ang magulong Baclaran, Divisoria, Quiapo at etc. na halos wala. Mga kaibigan, yung Manila Bay pa lang mga kaibigan, tignan nyo naman yung pagbabagong ginawa ni Tatay Digong doon, di ba? Kaysa naman sa dati nilang Pangulo na si, ayaw ko ba sa mga to, nagbubulag-bulagan mga kaibigan, ano, ng madaan. Napaghahalataan mga dilawad tong mga taong to eh. Ang mga sasakyan dahil nagkalat ang mga illegal vendors at nagkalat na basura. Kahit siguro sinong maupo may maganda ng layunin para sa ating bansa. Kung marami ang mga katulad nyo na pansarili lang ang iniisip, di tayo uunlad at aahon sa kahirapan. Mabuti na lamang after Tatay Digong, nariyan si Pangulong Bongbong Marcos upang ipagpatuloy ang lahat ng dinatapos sa panahon ni Tatay Digong. Let's cooperate na lang para din sa atin ng mga Pilipino ito. End quote. Dun sa usapin ng peace talks, dahil naglabas po ng pahayag yung National Democratic Front saying na open daw po uli sila na makipag-usap sa pamahalaan kung bukas din yung gobyerno tungkol dito. Ano po yung tugon natin doon? Are we open for another peace talks with NDFP? My personal position is no. Matagal ko ng position yan nung araw pa. And I think that is the position of the security cluster as of this time, no? Dahil unang-una, bukas loob naman ang gobyerno na magbalik sa fold ng law, kaya ang lahat ng mga dating kasapi ng CPP, NPA, NDF, nandyan na ang OPA-PRO na handa na tulungan sila at i-rehabilitate. Malaki ang naitulong ng NTF-ELCAC na i-dismantle ang mga natitirang mga tinatawag na fronts na natitira sa bansa. At sa tingin ko, ang peace talks ay sa akin sa version ng ating proseso demokratiko, no? Pwede naman natin pag-usapan yung mga issue na yan sa tamang forum. Yan ay ang Kongreso. At sumanib sila sa legitimate political process. Hindi naman bawal ang CPP eh. Republic Act 1700 has been repealed long ago. Pero yung indirect at direct support sa armadong pakikibaka, yan ang problema. So to me, there's no such thing as, it's an oxymoron, ano, yung legal front. Walang legal na front. Ang front ay illegal. No? So if that's the case, sir, how do we intend to deal with the CPP-NPA? I mean, ideologically, to me, it's a farce. So what we intend to do is to convince those that are still continuing whatever business they're continuing, which is against the law, to come back and join the fold of law and join hands for national development. No? And as a political party, they can register as a legitimate political party just as long as there is evidence that there is a total disavowal of resort to subversive means in order to gain political power. All of these theories, Marxism, etc., these are political theories, and the end is to gain political power. Now, at the end of the day, it's people who run things, and so although hidden behind theory, nakatago sa likod ng teorya, tao rin yan eh. So, ano ang motibasyon ng tao na yan? It's to gain political power, and behind that, hindi tayo pwedeng mag-divine kung ano talagang intensyon. Ngayon, para patas lahat, halalan. Legitimate party, hindi po all-out war. Oo, legitimate party. Yeah. Okay. Sir, sorry, pahabol po. Meron lang po kasing mga random posts sa social media na parang nakakakita daw ng mga fighter jets sa Manila. I don't know if this is true or not, pero baka lang may detalye kayo. Hindi, wala akong nababalitaan na gano'n. Baka naman may ensayo lang for Independence Day. No? Baka lang. No? Wala akong natatanggap na report na ganyan. No? Salamat, sir. Thank you, Maricel. Nestor Corrales, Inquirer.
Sir, you mentioned it was your personal position. Is this also the position of the President, and what was his I have to directive? consult regarding that, because the only consultation I had with the President first and foremost is to speed up the MUP, of which I will receive total briefings in the coming days as to what progress has already been done, and I understand significant progress has already been done towards getting a consensus. No? And I have to commend Secretary Galvez and the economic team for the stellar work that they have done. I will put in definitely my 2 cents worth regarding my views on the sustainability of whatever scheme is given, giving due regard also to the invaluable contributions of those who served our country selflessly. No? However, we must also look at the big picture, that the financial sustainability of any government-funded enterprise must not result to the detriment of the financial position of government. So we have to find a healthy balance. And I believe that our men, women in uniform are not averse to the fact that they have to contribute to national government, just as long as they see that at the end of their tours of duty, number one, they will be taken care of. Number two, that the fund or whatever they have to participate in is transparently, professionally, and competently managed and not mismanaged. Also, the military is still a very attractive proposition for a young person to have a career, because there are non-monetary benefits that you can get, like free medical care, continuous skills training, educational opportunities, and the like. As a matter of fact, what we want to make sure also is that they are re-employable because of their specific skill sets in the private sector after. And thus, one of really my programs, as you may have heard yesterday, I start first with my own agency, the Department of National Defense, that we need to upgrade our skill sets in the organization. I learned yesterday we only have a plantilla of about 320 or so. And the fill-up rate is quite low because of the unattractive salary rates. Can you imagine, we're managing a stakeholder base of almost 1 million pesos and 125 billion or so assets under management. Can't do that with 320 people, and without capital outlay. So I really would want to focus on organizational development on a sustainable basis to motivate our people, both in all agencies of the government, under my watch, and to develop specific educational and skill sets. Because as you know, you're journalists, a lot of happenings, a lot of things are evolving. And a lot of challenges are evolving. We have to create a security structure that does not only mean the armed forces, but also the civilian managers, the resource managers, the program managers, the lawyers, that will be able to address the unforeseen challenges that we may face. At yun na nga mga kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.